Noong February 25, 2026, ay naaresto ang isa sa mga pangunahing suspect sa pagbobomba sa Jensan noong 2018. 8 sibilyan kasama ng isang 3 gulang na bata ang sugatan. Sinabi ni Sheikh Saleh bin Muhammad Al-Luhaydan tungkol sa mga usapin na katulad nito. Hindi marapat para sa Muslim na matuwa sa sakuna na darating sa iba kahit pa sa mga kalaban niya, lalo na kung ito ay inapi dahil ang pang-aapi ay kawalang katarungan at hindi kailanman katanggap-tanggap. Ang pagsalakay sa kahit isang tao lamang ay hindi karapat-dapat na parusa at isang karumal-dumal na krimen at ipinagbabawal. Kaya paano pa kaya kung ang isang krimen ay ginawa sa isang paraan na nakikita at naririnig na nagdudulot ng takot sa sinumang makakakita rito? Kaya paanong masasabi ninuman na ito ay pinahintulutan sa Islam? Anumang katwiran nila upang gamitin bilang justification sa mga pangyayaring tulad nito ay hindi maaaring tanggapin kahit pa pangatwiranan nila ito sa timbangan ng Islam. Tunay na si Allah ay nagsabi sa Quran, "O mga nanampalataya, maging mga tagapagtaguyod para kay Allah at mga saksi sa katarungan. Huwag ninyong hayaan na ang pagkamuhi ninyo sa mga tao ay pumigil sa inyo na maging makatarungan. Maging makatarungan, ito ay mas malapit sa pagiging matuwid. Katakutan ninyo si Allah. Tunay na si Allah ay nakababatid sa inyong mga ginagawa." Dahil dito, sa pamagitan ng katarungan ay itinatag ang kalangitan at lupa at ang pagpaparusang pangkalahatan sa isang grupo ng tao ay hindi nababagay sa anumang paraan sa timbangan ng katarungan. Ang gawaing ito ay nabibilang lamang sa pang-aapi at kawalang katarungan dahil ang pagpatay sa inosenteng tao na wala namang napagtibay na kaso ay isang malaking krimen. Paano pa kaya sa isang malaking grupo ng mga tao, mga sanggol, bata, babaeng buntis? Ang gawain ng mga terorista na gumagawa nito ay hindi maaaring isasangkot bilang gawain ng mga Muslim kahit pa sila ay nagmula sa mga bansang Muslim. Ang marapat lamang na isaalang-alang ay ang sinabi ng maalam at kung ano ang napagtibay sa mga pamantayan ng Sharia ng Islam tungkol sa matitinding krimen na tulad nito. Ang pagsalaki sa mga tao sa pagdudulot sa kanila ng takot na hindi marapat sa kanila ay kabilang sa malalaking kasamaan sa lupa at pagpapakalat ng kasiraan dito. Tunay na ang taong Muslim na nakaalam ng mga layunin ng Sharia, na nakababatid sa mga napapaloob sa Sharia na pagmamalasakit at habag sa mga alipin ni Allah, makikita niya na ang mga gawain na ito ang pinakamasama sa mga gawain at may pinakamatinding pinsala sa mga tao. Marami ang naiparating sa aking mga katanungan, ngunit bago pa man ako magsalita dahil sa dami ng mga tanong at kagustuhan ng mga tao na ako ay magpahayag upang malaman nila ang posisyon ng mga hukuman, nakikita ko na marapat lamang ako magsimula at magpaliwanag na ang gawain na ito ay masama. At katotohanan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang sino man ang gagawa ng kasalanan liban na lamang na laban sa kanyang sarili at hindi pananagutan ng iba liban pa sa kanya. Walang sino mang gagawa ng kasalanan na pananagutan ng kanyang anak o kasalanan ng anak na pananagutan ng kanyang ama. Ibig sabihin, ang krimen ng sinumang kriminal o ang katangahan ng sinumang tanga ay hindi marapat na abalahin o panagutin ng iba pa tungkol dito. Ang mga gawain na ito ay magdudulot lamang ng galit, pagkamuhi at paghihiganti laban sa mga Muslim. Sinasabi natin ito dahil ang katarungan at ang batas ng pagiging makatwiran ay naninindigan na walang sino man ang maaring mapanagot liban na lamang sa kanyang sariling kasalanan at walang sino mang individual o grupo ang maaring panagutin sa kasalanan ng iba pa dahil ito ay napagtibay sa Sharia ng Islam. Ayon sa sinabi ni Allah sa Quran, hindi magpapasan ng sino man tagapasan ng pasanin ng iba. Ibig sabihin, hindi maaring panagutin ng sino man ng pananagutan ng iba. Ang inosente ay hindi maaring magpasan ng kasalanan ng may sala. Ang isang mapagpayapang tao ay hindi maaring parusahan dahil sa pinsala na dulot ng krimen na ginawa ng kriminal.